Solo Leveling. Kabanata 37. Ang gate na nakita sa likod ng naghihintay na grupo ay tila isang maliit para sa isang sirang. Pagkalabas ni Jinwoo at Eugene Ho mula sa van, mabilis na nagtipon ang mga naghihintay na hunter. Sa hindi alam na dahilan, halos walang normal na tao sa grupong ito. Karamihan sa kanila ay tila may kaunting kahirapan sa kanilang pagkilos, may isang tao na mukhang nagdurusa sa isang karamdaman, habang ang isa pa ay malinaw na isang alkohol. Hindi lang yun, may underage girl din, isang tao na hindi aaminin ng association o ng guild sa kanilang hanay. Mula sa isang kaswal na sulyap, siya ay tumingin upang maging isang high schooler. Okay lang ba magdala ng bata dito? Humingi ako ng professional advice at tila walang problema ayon sa batas, Hyungnim. Actually, ang dahilan lang kung bakit hindi nag-hire ng underage hunters ang mga tao ay dahil magkakaroon ng impyerno na babayaran kung may magtagilid. Tumango lang si Jinwoo. Sa kasong yon, dapat itong maging maayos. Talagang ngayon, tanging sina Jinwoo at Eugene Ho ang papasok pa rin sa gates, kaya ang posibilidad na magkamali ay kasing ganda ng 0%. Tunay ngang ang mga taong ito ay narito lamang upang bumuo ng mga numero. Upang makuha ang permit upang i-clear ang isang siranggo gate, isa ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 hunters pagkatapos ng lahat. Kaya naman 8 dagdag na tao ang kinailangang ma-recruit. At sigurado, naunawaan ng husto ng 8 ito kung bakit sila narito masyadong. Ang mga taong ito ay lahat ay nagtataglay ng lisensya ng hunter, ngunit hindi maaaring kumilos bilang isa dahil sa kanilang mga kalagayan. Karamihan sa mga tumugon sa panawagang magtipon ay nagdurusa sa hirap ng buhay. Sa iba't ibang paraan. Sumulong si Eugene Ho. Ako si Eugene Ho at ako ang mangunguna sa operasyong ito. At ang ginoong ito sa tabi ko ay si Seong Jinwoo Hunter Nim na sasamahan ako sa mga duyano. Lahat, ang role mo ay maghintay sa labas ng gates hanggang sa pagbabalik natin. Maingat na itinaas ng isa sa mga hunter ang kanyang kamay. Excuse me. Kung talagang gagawin natin yon, makakakuha tayo ng 3 million won. Hindi na kailangang sumali sa anumang mga pangangaso. Walang aktwal na kailangan kahit na pumasok sa kulungan mismo. 3 million won kada raid. Para sa isang pagbabayad ng simpleng pagpapahiram ng pangalan ng isang tao upang sila ay pinahihintulutan na pumasok sa mga gate, ito tunog lamang masyadong mabuti upang maging totoo. Ang lalaking ito na nagngangalang Eugene Ho ay hindi man lang kamukha ng karakter na yon na Seondal na nagbenta ng Taedong River, ngunit ang mga tuntunin na inaalok ay napakaganda kaya hindi makatulong ang mga natipong hunters. Pero mag-alala ka. TL, si Kim Seondal ay pangunahing tauhan ng isang sinaunang nobelang Koreano. Siya ay isang pro-swindler at nagawa niyang ibenta ang isang ilog sa pinakamayamang tao sa Korea. Ginagarantiyahan ko sa iyo na ang mga tuntunin na inaalok ay para sa tunay. Si Eugene Ho ay nakatayo ng matigas at mukhang seryoso ngayon. Pati ekspresyon niya ay naging grave. Gayunman, hindi niyo dapat talakayin ang anumang aspeto ng mga pangyayaring magaganap dito sa sinuman. Huwag kalimutan na sa sandaling masira mo ang panata ng lihim, mapipilitan kang magbayad. Back 10 times ang perang binayaran sa inyo, as per the contract na pinirmahan niyong lahat. Chatter, chikahan. Nagbulong-bulong ang mga mangangaso sa isa't isa sa mga bulong na tahimik. Ano ang balak gawin ng 2 batang hunter na ito sa loob ng gate, kaya nagbigay sila ng mga kaakit-akit na termino. Nagtataka sila, pero walang lumabas at nagtanong. Iyon din ang bahagi ng vow of secrecy clause sa loob ng kontrata. Talagang walang pag-aalinlangan kung ano ang nangyayari sa loob ng mga piitan. Ayaw ni Jinwoo na malaman ng sino man ang kanyang espesyal na saligang batas, at nais ni Eugene Ho na maging master ng isang guild, kaya kailangang tiyakin na wala sa. Ang kanilang mga kasamahan sa koponan ay blabbered ang kanilang bibig sa iba. Sa halip na magtanong, nagsimulang bumulong ang mga hunters sa isa't isa ngayon. Gayunpaman, makakaligtas ba ang dalawang iyon sa isang rank si Dumbion ng mag-isa? Pero, hindi naman sila mukhang ganoon kalakas, di ba? Kung ang dalawang ito ay may sapat na kakayahan upang i-clear ang isang ranggo si bilangguan, hindi ba ito ay mas mahusay na pumasok sa isang malaking guild at makakuha ng access sa mas mataas na ranggo dungyons? Tama ka talaga dyan. Lahat sila ay nagsalita sa isang kahina-hinala na tono ng boses, ngunit walang sinuman ang nagsabi na sila ay tumitigil. Iyon ay para sa kurso, talagang ang mga termino ay napakaganda upang talikuran ang kanilang pananaw. Maging si Jinwoo ay nahook sa pangako ng 2 milyong won, total. Ang dahilan ng dagdag na 1 milyong won kumpara sa inihandog ni Hwang Dong-seok ay dahil sa clause sa mga kalahok na nagpapanatili ng kanilang lihim. Habang patuloy ang mga paliwanag, medyo nasayang ang oras. Kinumpirma ni Jinwoo sa pamamagitan ng kanyang relo at kinausap si Eugene Ho. Dapat magsimula na tayo. Naintindihan, Hyungnim. Agad namang sumagot si Eugene Ho at pumalakpak upang makuha ang atensyon sa kanyang sarili. Well, yun lang ang magiging paliwanag. Hindi kita pipilitin na sumali. So, may gusto bang tumigil ngayon sa inyo? Siyempre, walang nagtaas ng kamay. Bago pa man sinubukan ng duo na pumasok sa gate. Hyungnim, sandali lang. Sa paggunita sa isang bagay na lubos niyang nakalimutan hanggang ngayon, nagmadaling tumakbo pabalik sa van si Eugene Ho. Pagkatapos ay inilagay niya ang ilang mga bagay sa kabuuan ng kanyang katawan at lumakad pabalik sa gate sa isang hindi matatag at mahirap na fashion. Ano? Yun ba yun? Ito ay isang buong hanay ng mga reinforced armor, crafted sa pamamagitan ng isang sikat na guild ng master craftsmen sa Italia. Hyungnim, hindi ba't kailangan natin ng ganitong uri ng kagamitan kung maglilinis tayo ng isang
Dumyon sa pamamagitan ng ating sarili. Unti-unti nang nakaharap si Jinwoo. Nakatitig lang sa hunk steel na iyon na tumatakip sa bata mula sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa hanggang sa korona ng kanyang ulo, nadama ni Jinwoo na parang nahihilo na ang sarili niyang paghinga. At mga katulad nito. Ano ba, Hyungnim? Dahil hindi na makapanood, inabot ni Jinwoo at hinubad ang longsword na nakadikit sa baywang ni Jinho at ibinaba ito sa lupa. Sinikap ni Jinho na yumuko upang kunin ang espada para lamang mawala ang kanyang balanse at hindi niya nakuha ang kanyang pagbagsak. Plop! Ginawa ni Jinwoo ang lahat para pigilan ang pagtaas ng galit at nagsalita ng may malaking kahirapan. Habang ako ay pa rin ang pagiging sibil, alisin ang mga ito. Oo nga. Gayunman, matapos magsikap ng kaunti para tumayo ng pabalik, tinawag ni Jinho si Jinwoo. Hyungnim. Ano ngayon? Tulungan niyo po ako. Hindi ako makatayo. Napabuntong hininga si Jinwoo habang nakatingin kay Jinho na umaabot sa kanya. Okay lang ba ito, Hyungnim? Oo nga. Sa huli, nagkasundo sila sa bata na nakasuot ng helmet at wala nang iba pa. Satisfied ang mukha, tumalon si Jinho sa loob ng gate. Sumunod agad si Jinwoo pagkatapos ng walang ibang sinabi. Pagkapasok ng dalawa sa kulungan isa-isa, ang natitirang mga hunters ay dahan-dahan na nag-shuffle patungo sa gate. Isa sa kanila ang nag-pipe up na may nag-aalala na boses. Judging from the way they acted, mukha silang mag-amateur. Sumang-ayon naman ang isa habang nakatitig sa ibabaw ng gate. Tama ka nga. Ang pag-uusap ng dalawang tao ay nagbukas ng floodgate ng mga salita mula sa natitirang mga hunters. Lahat ay nagsimulang magsalita ng kanilang mga isip ngayon. Ano ang mangyayari kung mapatay ang dalawang iyon sa loob ng kulungan? Lahat kami ay nabayaran na ng contract signing fee, so... Oo nga Totoo rin naman iyon. Teka, ano na naman ang pangalan ng dalawang iyon? Kumapit ka na. So, yun nga. Isang lalaki na ang binti ay nasa isang plaster ay mabilis na inilabas ang kanyang telepono at hinanap ang pangalan ng dalawa online. Jinho, Seong Jinwoo. Isa pang hunter ang tumulong sa lalaking nakasaklay na tumayo ng tuwid habang sumisilip din sa telepono. Nadama ba niya ang saklay na kailangan ng tulong o napakatiis lang niya para malaman? Ang resulta ng online search walang makapagsabi. Ano ba naman ang leader ng raid ay rank B lang? Nang marinig yon, lahat ng iba ay nanigas sa pagkabigla. Gayunpaman, ang mas lalong ikinagulat nila ay ang sumusunod na resulta ng paghahanap. Ang dude sa tabi ng rank D ay Miss Lee lang. Hindi ba masyadong delikado ang paraan para makapasok ang rank E sa rank C gate? Gusto ng isang D at isang E na mag-clear ng isang rank C dumyon. Paano nga ba mangyayari iyan? Gayon din, ang leader ng kuponan ng raid ay walang talaan ng pamumuno sa isang kuponan bago. Ano ba? Bakit kaya ang dalawang binatilyong ito? Hindi ba ito naiiba sa pagpapakamatay? Hindi para sa wala na ang association ay nagtakda ng isang mahigpit na patakaran ng isa na nangangailangan ng 10 tao na may 5 Ranggosi hunters bilang ang hubad na minimum kung ang isa ay nais na pumasok sa isang Ranggosi gate. TSK. Isang lalaki hunter sporting isang smattering ng puting buhok pulled isang sigarilyo out at sinindihan ito. Ang kayabangan ng mga kabataan ay may posibilidad na mahuli ang maraming mga kabataan na hindi namamalayan. Unti-unting tumaas ang usok ng sigarilyo. Natahimik ang lahat ng hunters. Hindi nila maiwasang maging awkward at masama, iniisip na bahagi na sila ngayon ng suicide attempt ng iba. Kahit na sila ay kabuang estranghero, walang sinuman ang may gusto na makita ang ibang tao na nakakakuha ng kamatayan sa harap mismo ng kanilang mga mata o sa kasong ito, sa loob ng gate sa harap mismo nila. Iyon lang ba? Ano naman ang natitira sa pera? Maaaring natanggap nila ang bayad sa kontrata ng maaga, ngunit mas malaki ang kikitain nila sa pagsunod sa dalawang binata sa paligid para sa susunod na 18 raid. Nakalulungkot na bagamat napakaliit ng posibilidad na bumalik sa buhay ang dalawang kabataan. Ito. Hindi ba dapat i-report natin ito sa association kahit ngayon na? Ewan ko ba? Oo nga, paano kung sisihin tayo dito? Pagkatapos nangyari ito. Buzz. Nagmamadaling lumabas sa gate sina Jinwoo at Jinho. Pantalon. Si Jinho ay nagtatrabaho sa pagpantalon. Dahan-dahang bumangon ang singaw mula sa katawan ng dalawang binata na nagdadala ng pagod na ekspresyon. Nakatakas sila ng walang pinsala. Ano ang isang ginhawa? Masayang tinanggap ni Hunters ang dalawa sa ekspresyon. Iniisip nilang lahat na ang dalawang ito ay gumagala lamang sa paligid ng pasukan ng kulungan tulad ng isang pares ng mga nawawalang bata dahil ang oras sa pagitan nila sa pagpasok at pag-alis ay medyo maikli. Gayunman, ano ang nangyayari rito? Unti-unting nagbago ang mga ekspresyon ng mga hunter. Kasi, lahat sila ay may narinig na umiiyak sa alarma, kaya nga. Ang gate ay nagsasara. Ano? Nagmamadali ang lahat na inilipat ang kanilang tingin sa gate. Oh my gosh! Tingnan mo! Pinatay nila ang bubos? Nagiging malabo at ilusyon ang gate, tulad ng gagawin kapag pinatay ang amo ng kulungan. Bagamat hindi maitago ng mga hunter ang kanilang pagkabigla, lubos na binaliwala ni Jinwoo ang kanilang mga titig at tahimik na tinanong si Jinho. Nasaan na ang susunod? Mga 1 oras ang biyahe mula dito, Hyungnim. Okay, sige na. Dumiretso sa van sina Jinwoo at Jinho. Samantala, ang 8 hunters ay nakatitig sa mga likod ng duo na may ganap na dumbfounded na mga mukha.
Nang mapagtanto niyang hindi siya sinusundan ng mga ito, binalingan ni Jinho ang kanyang ulo at tinawag sila. Bilisan na natin, lahat. Halos wala na kaming sapat na oras para pumunta sa dalawa pang gates ngayon. Ang mga panga ng mga hunters ay lahat ay bumaba sa sahig mula sa deklarasyong iyon. Drop. Ang middle-aged hunter na may smattering ng puting buhok, Yun Buiwon, ay kaya natigilan na siya ay nabigo upang mapagtanto ang kanyang sigarilyo slipping out mula sa kanyang mga labi at mahulog sa lupa. Yung dalawang iyon ay nagawa upang i-clear ang isang ranggo si bilangguan, at sila ay pagpunta para sa isa pang raid, masyadong. Gayunman, hindi lang Yun Buiwon. Lahat ng naroroon ay nag-iisip ng eksaktong parehong bagay. Lamang kung sino ang mga taong ito. Ang unang araw. Gruark. Isang grupo ng mga zombie ang sumugod sa duo. Hyungnim, darating na sila. Okay. Makinis na dumausdo si Jinwoo sa mga nagmamadali na zombie. Tuwing siya ay magsipilyo sa paglipas ng isa, ang ulo ng isang undead nilalang ay nahulog at gumulong sa lupa. Ang bilang ng mga zombies nabawasan medyo mabilis. Hindi nagtagal, isa na lang ang natira. Saksak! Kikuar! Nang sinaksak ni Jinwoo ang kanyang dagger sa kailaliman ng huling dibdib ng halimaw, isang pamilyar na mechanical beep ang tumunog sa loob ng kanyang ulo. Tearing! Level up! Si Jinho na nakatayo sa pinakalikod ay napabuntong hininga sa paghanga at masiglang nagpalakpakan. Hyungnim, ang cool mo. Magic crystals. Ay. Okay. Mabilis na inilabas ni Jinho ang bag at sinimulan niyang mangolekta ng mga magic crystal. Ito ay sa paligid sa puntong ito. Hindi natapos ang mechanical beeps sa level up message at nagpatuloy. Tearing. Nakuha mo na ang skill, mataas na grade dagger technique LV, isa. Tearing. Nakuha mo na ang skill, vital points targeting LV, isa. Tearing. Kasanayan, dash, I leveled up. Nagliwanag sa isang iglap ang ekspresyon ni Jinwoo. May mga bagong kasanayan ako. Matagal na rin, di ba? Dahil medyo natuwa siya sa sarili, agad na ipinatawag ni Jinwoo ang kanyang skill window. Mga kasanayan. Mga kasanayan sa passive. Hindi kilala, LV, max. Pagtitiyaga LV, isa. High-grade dagger technique LV, isa. Mga aktibong kasanayan. Dash LV, dalawa. Pananakot LV, isa. Stealth LV, isa. Mahalagang punto targeting LV, isa. Nag-level up na ang dash skill matapos niyang palaging gamitin ito. Gayon din sa mga pasibo at mga aktibong haligi, ang high-grade dagger technique at vital points targeting ay idinagdag din.